Isang malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. The Bible says, Psalms 47:1, "Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God, hallelujah, with a voice of triumph." Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. We give God all the praise, all the glory, honor, and majesty belongs to our loving God, our loving Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Let us pray, beloved brethren. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God, for this day. Hallelujah. For the life that you gave us, for the worship, oh God, for the fellowship that we have today. We thank you, God, for the Spirit-filled worship, for filling us with your Holy Spirit. And as we listen to your holy word, we ask you, hallelujah, hallelujah. We ask you, dearest Jesus, you heard our beloved parents in the Lord, our beloved pastor. We ask you to forgive all our sins. Cleanse us from all unrighteousness. Help me bring forth your message with your love and your power, O God. For without you, we are nothing. I am nothing, O God. Touch our hearts, O God. Make us understand your holy word, O God. Remove doubt and unbelief. Bind the power of darkness. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. God bless you. Hallelujah. The Bible says, 1 Timothy 5:17, "Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine." Amen. Remember them. Hebrews 13:7 says, "Which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation." 1 Thessalonians 5:12-13, "We beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves." Praise the Lord. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish their precious teachings and preachings. Our beloved Pastor Evangelist Willie Stroud Almeida and our beloved Pastor Linus Almeida, the Bible says, Psalms 112:6, "Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance." Amen. Today, we praise the Lord. Amen. We commemorate the 90th birthday of our beloved and honorable pastor. God has given us a true pastor, amen, after God's own heart. God has His mind on His chosen people when He chose our beloved pastor, amen. Kaya tayo pinagpalang lubos, mga minamahal. Jeremiah 3:15 says, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." We are grateful, we are thankful unto God for giving us our beloved parents in the Lord who taught us how to worship, how to serve the Lord faithfully. Amen. Hallelujah. And I want to greet also my younger siblings, my dear siblings and in-laws, and our nephews and nieces, our beloved Ate P and Kuya June. Hallelujah. We miss you, Pogo. We were praying for your strength. Amen. And we welcome back beloved Ate Ted and Lena and Reagan. Amen. And we greet Bishop Luke in Indiana, praise the Lord, and Ate Lai, Kuya Rick. We greet you, my beloved wife, Christine, our children and our grandchildren, amen. I just want to thank God, aside from my birthday yesterday with our kasabay ng ating beloved pastor, me and my dearest wife are celebrating our 30th wedding anniversary. Amen, hallelujah. There are many, many, many ups and downs in any marriage. Hindi lang sa amin, pati sa inyo mga minamahal. Tao tayo, we have emotions and everything. But the Bible says if we have differences, we need to work it out, amen? Para tumagal ng ganong katagal hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Kung sa ating mga lalaki, kung mali yung asawa natin, panigurado tayo yung mali. Pumunta ka lang sa mall, mga minamahal, kitang-kita mo na sa mga palikuran doon. Mali. Male daw, mali.
So tama lagi yung babae, praise the Lord. So in Amen. seriousness, if Right. God is in the center of our lives, there is no mountain we cannot climb, amen. We will persevere in all circumstances. Hallelujah, palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo'y narito, tayo'y naligtas, amen. We greet also our beloved webcast viewers all over the world, our beloved brethren, especially in San Francisco, Los Angeles, New Jersey, Tennessee, sa buong Amerika, buong Canada, sa Europa, mga minamahal, sa gitnang silangan, New Zealand, Australia, North and South America, pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. We are beyond blessed. Bago po makalimutan, we greet also beloved Bishop Clarence Harris. Praise the Lord. We thank God for your presence. Amen. Hallelujah. And we greet all our beloved preachers and ordained preachers from different provinces. We appreciate every one of you po, mga minamahal. Kagaya ng sinabi ko kanina, tayo pinagpalang lubos. We are beyond blessed, for we are the true church of God. Hallelujah. Bagamat malungkot na first time natin hindi makasama ang ating mahal na pastor sa kanyang kaarawan, mga minamahal, pero alam natin ang iniwan sa atin ng ating mga magulang sa mahalapan kung tayo'y magpapatuloy sa katapatan sa paglilingkod sa Diyos, sa pananampalataya na ipinakita sa atin. Hindi tayo maliligaw. Hindi tayo magagapi ng kaaway. Hindi kayang bulagin ng kaaway ng Diyos ang himalang naranasan ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Tayo'y pinagpala noon. Tayo'y patuloy na pinagpapala ng Diyos. Amen. Hallelujah. Truly what the Bible says. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na dakila. Amen. The Bible reminds us of the importance of remembering, mga minamahal, what God has done in the former days, noong unang panahon, bago pa tayo nakakilala sa Diyos, ang ating mga karamdaman na ating naranasan na meron tayo sa ating katawan na wala ng lunas. Nung tayo'y linigtas ng Diyos, ginamit ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon sa kanilang pag-aayuno, pananalangin, pangangaral ng totoong salita ng Diyos, linakapan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating alalahanin daw, mga minamahal, God desires us to remember the past deeds of His servants for several important reasons which are deeply rooted in Scripture. Scriptural, mga minamahal. We're not idolizing anyone here, but our dearest Jesus. Amen. Hindi kagaya sa sanlibutan, kung sino-sinong mga iniidolo, mga artista, mga politiko, hindi naman natin alam mga pinagagawa nila, masyado tayong panatiko sa mga nagugustuhan natin yung mga personalidad. Nakalagay sa Biblia, ang bawal at hindi bawal, kanilang sinasagawa. Ang ating titingnan lamang, just looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Walang sino man maging panatiko ka kay Kristo, hindi sa politiko, hindi sa artista, mga minamahal. Maging partaker pa tayo sa pinagagawa ng mga kasalanan nila, hindi natin alam yan, mga minamahal. Kaya kung yung kasipagan nyo sa pagtatype sa keyboard sa social media, ang ating ibahagi ang salita ng Diyos, ang himalang nangyari sa buhay mo, ang narinig nating totoo, ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Matthew 4:23 says, "And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease from among the people." Amen. Tagalog po, praise the Lord. Dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 4, talatang 23, po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At nililibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila
at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at ang nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Isang masigabong palakpakan para sa Diyos. Diyan daw naluluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nagtuturo sa mga sinagoga nila at pinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Fast forward today, mga minamahal. Yun nangyari mahigit 2,000 taon ang nakakaraan. Hanggang ngayon nangyayari sa Iglesia ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi ba tayo maligaya, hindi tayo masaya na tayo ay nasa buong katotohanan at linalaki pa ng kapangyarihan ng Diyos ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Kagaya ng mga apostoles sa sumunod sa mahal na Panginoong Jesucristo. Sila'y pinaghimalaan, mga minamahal, ang mga bulag nakakita, mga pilay pinalakad, ang mga ketongin lininis ng mahal na Panginoon. Just last month, or this month, 7 to 8 crusades ang ginawa sa Visayas. More or less 800 people were baptized, 900 people were baptized in the mighty name of Jesus. Sa Davao, ganun din mga minamahal. Sa Mindoro, lahat ng mga krusada na ginaganap ng Jesus Miracle Crusade. Mula noon na krusada ng ating mahal na Panginoong Jesus. Sa panahon ng ating mahal na pastor nagkukrusada, ganun din ang mga himalang ating nakita, ating nasaksiyan hanggang sa mga oras na ito, ating nakikita ang mga himalang yan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. This is the fruit of those who are in Christ. If God is with us, then we have the manifestation of the power of God. That is why we have these testimonies. Kung ating may papalabas sa ating mga TV monitors, mga LED walls, mga minamahal, yung mga nangyaring himala, nung Abril, 2 months ago, mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga kapatiran masipag na humahayo ang kanilang mga kapitbahay sa dako ng tundo, mga minamahal, hinahayuan nila, dumalo kayo. Umuo naman sila, dadalo raw sila pagdating ng araw nung Feb na ating 50th anniversary nung February, mga minamahal, walang sumama ni isa sa kanila. Fast forward April 13, if I'm not mistaken, nasunog ang Barangay 123 dyan sa Tondo, Manila, mga minamahal. Ang apartment ng ating mahal na kapatiran nasa first floor or nasa ground floor, mga minamahal. Ang kanilang kapitbahay sa kaliwat kanan nasusunog. Maging sa ibabaw nila, mga minamahal, may second floor, sunog yung bahay doon, mga minamahal. Ang kapatiran na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, nasa kanilang pintuan ng logo ng Jesus Miracle Crusade. Hindi man lang dinilaan ang apoy, mga minamahal. Hallelujah! Tunay ang Diyos na ating sinasamba. Tunay ang ebanghelyo ng kaligtasan na ipinangaral sa atin ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Bakit patuloy nating binabanggit ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon? That is scriptural. Nasa banal na kasulatan, alalahanin ang ginawa ng mga lingkod ng Diyos sapagkat kapangyarihan ng Diyos ang kumilos sa kanila. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. 1 Corinthians 2, 4 and 5 says, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Hallelujah! Mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hindi lang nung April 13, 2025, nagligtas ang mahal na Panginoon sa sunog. Ganun din kina Brother Ernesto Rivera, mga minamahal. Nasunog ang buong kapitbahay nila, ang nag-iisang bahay na natira
ang bahay nila, bahay ng isang tunay na Kristiyano naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Paulit-ulit nating sinasabi sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Ating ipinaghahambog ang ginawa ng Diyos. Amen. Ating ipinagmamalaki ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay na yan. For without God, we are nothing. Mga minamahal, hallelujah, hallelujah. So dito, nagpapatunay lamang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang pagliligtas ng Diyos ay narito. Patuloy na kasama natin ating mahal ang Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa pagbabalik ng ating Diyos sa buhay. At doon sa mga ministeryo na nangangaral ng buong katotohanan. Hindi natin sinasabi na tayo lang mga minamahal. Huwag tayo maging selfish. May mga nangangaral din ng salita ng Diyos. And we pray for them sa kanilang tagumpay sa pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat hindi natin kaya lahat. There are 8 billion people in the world. Sa Pilipinas pa lang almost 120 million na yata ang mga minamahal. Hindi kaya yan ng mga manggagawa ng mga mangangaral na cover natin lahat mga minamahal. Sa atin pa lang sa pagdami ng kapatiran, pinag-usapan ng ating mga beloved preachers. Mas mabilis yung pagdami ng kapatiran kaysa pagdagdag ng manggagawa at mangangaral. Kinukulang tayo sa mga mangangaral, nag-o-open ng mga gawain all over the Philippines, all over the world. Kinukulang tayo ng mga manggagawa. Ibig sabihin, patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos. Patuloy na lumalago ang salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ang meron tayo ay kasama natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi sa Biblia, alalahanin, Romans 15:4, sa Tagalog po, pakihanda, for whatever was written in former days was written for our instruction. Amen. That through endurance and encouragement of the Scriptures, we might have hope. English and Tagalog po kindly. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, ang talata po ay 4. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nagsulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. In English po. Romans chapter 15. Pakihinda rin po ang Hebrews 11. Whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Praise the Lord. God bless you po. Sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng banal na kasulatan, pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pagdalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Ating nakita, ating nasaksihan, naranasan ng mga unang mga mangangaral, ating beloved parents, Lord, mga apostoles ng unang panahon. Amen. Ating nababasa kanilang mga experiences in their lives ay mga minamahal. We gain wisdom, the Bible says, and insight into how to navigate our Christian lives of today, mga minamahal. So napakahalaga na ating binabalik-balikan. Bakit lumakip ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon dahil sa pagsunod ng lingkod ng Diyos? Bakit linakipan ng Diyos ng kapangyarihan ng pangangaral ng salita ng Diyos ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon sapagkat sila'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Sila'y nag-ayuno na nalangin, amen. Inuna ang Diyos sa lahat ng bagay. Hallelujah. Ating mababasa sa buong chapter ng Hebrews 11, tinatawag ito na Hall of Faith. Ang mga unang mga lingkod ng Diyos, mga minamahal na kinasiyahan ng Banal na Espiritu Santo. Hebrews 11:1, the Bible says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness
that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Imagine sa pagsunod ng kalooban ng Diyos ni Abel, ang pinakamagandang mga offering, yun ang ibinibigay niya sa mahal na Panginoon sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Nalugod ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi sa sarili nating paraan malulugod ang Diyos sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod, kundi kung ano yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. By faith, Abel, he is the son of Adam and Eve, was commended as a true worshiper who gave his absolute best and honored God in the way God prescribed. Amen. Because of his bold commitment, he became the first martyr. One killed for faith or for following God. Amen. Verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God has translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Amen. 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Napakahalaga ng pananampalataya ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Kung saganang atin lamang, kung walang matapang na mga ngaral ng salita ng Diyos, anong pananampalataya kaya meron tayo ngayon dito sa Jesus Miracle Crusade? Pero dahil galing sa Diyos ang kanyang lingkod, narito tayo natutong kung paano natuto ang mahal na pastor, kung paano sila sumampalataya sa Diyos, tayo'y natuto ring manampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. This is the legacy of faith. Yan ang ating titulo ngayon, mga minamahal. Verse 7, by faith Noah being warned of God, of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Amen. 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed. Amen. And was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. 12, therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so as many as the stars of the sky in multitude, and as the sun which is by the seashore, innumerable. 13, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Amen, and were persuaded of them, and embraced them. Hallelujah. And confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Praise the Lord. 14, for they that say which such things declare plainly that they seek a country, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he had prepared for them a city. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakarami pa, basahin natin hanggang 40 yan, mga minamahal, sa ating tahanan. Ang pananampalataya ni Abraham, mga minamahal, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, nasusulat ni Moses, mga minamahal. Nasusulat lahat yan sa banal na kasulatan. Pero ayaw ito marinig ng kaaway ng Diyos na naghimalang mahal na Panginoon nung unang panahon. Amen. Kaya nga nung medieval times, yung Biblia, sinusunog yan. Sapagkat nandyan nakasulat ang lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon nung lumang tipan at bagong tipan, mga minamahal. Hanggang ngayon sa ating panahon,
social media na masyado nyo nang tinataas ang mahal na pastor. Hindi po. Diyos ang tinataas namin. Ang mahal na pastor mismo nagsabi, hindi ako naghihimala. Ginamit lamang ako ng Diyos. Lingkod ako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Magpapatunay lamang na ang Diyos na ipinapangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon ay galing sa mahal na Panginoon. Tunay na Diyos. Amen. Na sinasamba natin. Kaya huwag tayong mag-alala mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ang mayakda ng mundong ito. Amen. God created the heavens and the earth. Ang Diyos ang mayakda ng ating buhay. Ang Diyos ang mayakda ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos ang naglagay sa atin lahat dito. Hindi daw natin pinili ang ating sarili. Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. Kaya tayo magpatuloy, mga minamahal, sa tunay na paglilingkod, sa tunay na pananampalataya na may katapatan sa Diyos, na may kainitan, mga minamahal. Alam natin na hindi na magtatagal ang mundong ito, mga minamahal. Ang kaguluhan sa paligid, sa kaliwat kanan, ng gera, mga minamahal. Lahat ating nasasaksiyan ang sinabi ng banal na kasulatan. Huwag tayo magpalamig-lamig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag mong tingnan ang kalakasan, ang kahinaan ng bawat isa, mga minamahal. Just look unto Jesus. Ang mahal na Panginoon lang titingnan natin, sariling kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Mga minamahal. Ang sabi ng Hebreo 11:13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya, hindi natanggap ang mga pangako. Imagine that. Ngunit nakita nila ito sa malayo. Pinaniwalaan ni Yakap at ipinahayag na sila ay mga dayuhan lamang manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ganon din tayo, pansamantala lang ang ating buhay sa daigdig, mga minamahal na mga kapatid. Life is fleeting, brothers and sisters in Christ. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Anumang position meron tayo, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa mahal na Panginoon. Anumang kayamanan, sabi ng Mark 8:36, for what shall it profit the man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Napakahalaga ng kaligtasan. Napakahalaga ng ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maraming mga kababayan natin, mga tao na nga mamatay. Every second of the day, every minute of the day, mga minamahal. Walang Kristo sa puso. Tayo nasa mahal na Panginoon. Alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin ang ating tunay na tahanan na sa kalangitan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin sayangin. Huwag natin ipagwalang bahala, sabi sa Biblia, ang kaligtasan na meron tayo ngayon, mga minamahal. Yung mga nanlalabing, kawawa tayo pag tayo nanlamig. Saan tayo pupulutin? Saan tayo pupunta? Wala na tayong pupuntahan pa, mga minamahal. Nasa mundo tayo, mga minamahal. Dito tayo linikha ng mahal na Panginoon. Wala ka nang hihintay ng ibang planeta na pupuntahan mo, kundi ang pagbabalik na lang ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na nasa kainitan tayo, matitnan tayo, na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Umiibig sa Diyos. Amen. Iniibig ang ating kapwa. Mga minamahal, hallelujah. Tayo manlalakbay lamang sa lupa. Ang sabi, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nagbago ang kanilang pananampalataya, mga apostoles noon. Ang pagsubok na kanilang dinanas, mga minamahal, yung iba'y tinali sa kamay, sa paa, hinila ng dalawang mga kabayo, pinarusahan, they were tortured to death, pinugutan ng ulo ng ibang mga Kristiyano, mga minamahal, pero hindi nawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya na meron tayo, ang patotoo na meron tayo, hindi na kayang agawin ng kaaway. Amen. Kahit saan ka magpunta, hindi mo makalilimutan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang bawat isa sa atin ay may patotoo. Amen. Palakpakan natin mahal ang Panginoon. Hallelujah. Hindi nila natanggap ang pangako. Pinapakita nito na bagamat ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, marami sa kanila ay hindi natupad sa kanilang pananatili sa mundo. Pero hindi nagbago ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin mahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Mayroon silang pangitain tungkol sa mga plano ng Diyos para sa hinaharap. Inakita na sa kanila ng mahal ang Panginoon. At meron silang matibay na pananampalataya sa katotohanan ng mga pangakong ito dahil sa kanilang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, niyakap at ipinahayag na sila ay mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ipinapakita ng bahagi na ito ang kanilang pagtanggap sa buong pusong pagyakap sa mga pangako ng Diyos. Amen. Sa kanilang pag-amin na sila ay mga dayuhan at manlalakbay lamang. Amen. Kinilala nila ang kanilang tunay na tahanan at pagkamamamayan ay hindi sa mundong ito kundi sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hinihikayat tayo ng salita ng Diyos na mahigpit nating hawakan, mga minamahal, ang ating pananampalataya. Kahit di natin makita kaagad ang pangako ng Diyos, ang katuparan ng pangako ng Diyos, patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Hallelujah. Sapagkat yung mga naranasan natin, hindi naranasan ng lahat ng mga Kristyano noong unang panahon, mga minamahal. Kaya tayo'y patuloy na sinasabi na we are blessed beyond blessed, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat nakita natin, naranasan natin ang faithfulness, ang katapatan ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. And we are a witness to God's faithfulness. Remembering the deeds of God's servants helps us recognize God's unwavering faithfulness throughout history. Ang sabi ng banal na kasulatan, pakihanda po sa Tagalog, Psalms 105:5. Remember the wonders He has done, His miracles, and the judgment He pronounced. Amen. Hallelujah. Lapit na po tayo magtapos. Ito po sa mga awit, Musicians, kindly. 105 talatang 5. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Amen. Hallelujah, hallelujah. Alalahanin daw, mga minamahal, ang kagilagilalas ng mga gawa na kanyang ginawa. Ang kanyang mga kababalaghan, amen. At ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Hallelujah, ito'y nagpapatibay sa atin, sa ating pananampalataya. Anumang dilubyo ang dumating sa ating buhay, literal man yan o sa ating buhay, mga minamahal, makakaasa ka pag tumawag ka sa Diyos. Nandiyan ang mahal na Panginoon. Nakaantabay sa atin, mga minamahal. Ating alalahanin ang katapatan ng Diyos. Sa buhay ng mga naunang mga Kristyano, unang mga mananampalataya, mga lingkod ng Diyos, hindi sila pinabayaan, mga minamahal. God didn't bring us this far to leave us. Hindi tayo narito sa panahon na ito at iiwanan na lang tayo ng Diyos. Hindi po, mga minamahal. Kasama natin ang mahal na Panginoon kung patuloy natin. Ipagpapatuloy natin yung legacy of faith na iniwan sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ating patuloy tayong maglingkod, mga minamahal. Hindi natin hawak ang ating buhay. Proverbs 27:1 says, do not boast of thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Hindi natin alaman ang mangyayari sa kinabukasan. Huwag tayo magmalaki, mga minamahal. Ang gusto ng mahal na Panginoon na tayo'y matutong magpakumbaba sa isa't isa. Hindi porke nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Mahabang aking damit, nag-aayuno ako ng 2 beses sa isang linggo. I give my tithes and offering, nagsasamba ako 3 times a week. Pero tinitingnan mo yung kapwa mo, oh, mahal na Panginoon, buti na lang hindi ako kagaya ng malamig na Kristiyano na yan. Sa tingin po natin, karapat-dapat sa mahal na Panginoon ang ating padalangin, ang ating pagsamba. Hindi po.
sapagkat may pride tayo. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na may pride ang bawat isa sa atin. Tayo nagmamataas. Ating pahalagahan ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Hallelujah. Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pagbabahagi ng salita ng mahal ng Panginoon. Winning souls for Christ. Ang ating mga nakakasalimuha, share natin the Word of God sapagkat maraming nabubulagan sa material na bagay dito sa ibabaw ng daigdig. Narinig ko kung patotoo pag daw yung mga farm members galing ng probinsya, pag napunta ng Maynila, hindi na pinagpapatuloy yung pagiging farm members nila. Nasilaw sa galaw ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya hindi lahat sabay-sabay na pinagpapala. Sapagkat pag pinagpala ka sa kayamanan, minsan natatabunan na ng kayamanan yung himalang nangyari sa buhay niya, mga minamahal. Nakakalimutan ng buhay ay panandalian lamang. Pag tinawag ka manggagawa, Diyos ang tumawag sa iyo, pahalagahan mo yan. Sapagkat hindi natin alam, baka kaya ka tinawag ng Diyos bilang manggagawa, baka second life mo na yon. Kung hindi ka tumugon sa tawag ng Diyos, kinuha ka na ng mahal na Panginoon. Pero kung manggagawa ka, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, manggagawa ka ng Diyos. Amen. Tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi tayo sa tao naglilingkod. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Sa ating mga bisita, mga baguhan na narito, nagdala na ating mga kapatid, mga dalang mga bunga nila, inyo pong samahan sila sa harapan upang tanggapin nila ang ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
comfort you have given. I will tell of your great love for as long as I live. What a faithful God. What a faithful God. What a faithful What a faithful God, faithful in every way. What a faithful God, what a faithful what a faithful God, faithful in every way. Faithful. Yes, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God.